Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ito ang rason kung bakit ibinenta na lamang ni Jeanie Buss ang kanyang majority stake sa Los Angeles Lakers kay Mark Walter para tapusin na ang kaguluhan sa kanilang magkakapatid. Ayon sa impormasyon galing kay Baxter Holmes mga idol ay mayroong away na nangyayari sa mga magkakapatid patungkol sa pera. Kung tutuusin nga raw ayon pa mismo kay Jeanie Buss, kung alam lang daw ng kanyang ama na kung ano ang kinahinatnan ng team ngayon at syempre sa kanilang magkakapatid ay hindi po ito magiging masaya. Kaya para tapusin na ang mga kadramahang ito ay ibinenta na lamang ni Jeanie Buss ang kanyang majority stake sa Lakers. Nakatanggap din naman ng tig 1 billion na payout ang kanyang mga kapatid. Sa ngayon nga ho mga idol, sa pinaka-latest na impormasyon ay nakatanggap na nga rin po ng restraining order itong si Jeanie Buss laban sa kanyang mga kapatid. Sa kadahilanang nais daw nito na maagaw ang kontrol para sa Los Angeles Lakers. As of now mga idol, si Jeanie Buss ay governor pa rin ng kupunan. Pero syempre ang majority owner na at ang mayroong full control ay si Mark Walter. For the first time ay nag-coming off the bench itong si Jalen Green para sa Phoenix Suns. Pero hindi naman siya nalulungkot, hindi naman masama ang kanyang pakiramdam sapagkat ito ay parte raw ng proseso. Sa high school pa lang ay all-star na talaga itong si Jalen Green at wala pa na nangyari sa kanya na siya ay nag-coming off the bench ngayon lang sa kanyang all-throughout career. Siya ay pumuntos ng 12 points, 3 assists at nakapukol ng 2 3 sa kanyang 4 na binitawan. Gayon pa man ay nag-iingat lamang itong Phoenix Suns sa kanya sapagkat galing siya sa injury at ayon pa mismo kay Jalen Green, trust the process. Sa madaling salita ay okay lang sa kanya at kanyang naiintindihan kung bakit nag-coming off the bench po siya. Hindi po kasi madali para sa isang star player na ibangko sapagkat parang demotion yon para sa kanyang sarili. Pero gayon pa man, parte nga raw ng proseso ang kanyang pinagdadaanan. Sa pagtapos ni GM Mike Dunleavy sa mga trade rumors kay Jimmy Butler, ito lamang ho'y nagpapatunay na nakatuon ang kanilang atensyon kay Kuminga. Ngunit meron din siyang sinabi kay Kuminga na bago ka mag-demand, dapat alamin mo muna kung mayroong demand sa iyo. Ang punto rito ni Mike Dunleavy ay malabo pong mag-trade para sa isang manalarong walang demand sa trade market. Gayon pa man ay kanilang susubukan ang kanilang kakayahan na maibigay itong hinihingi ni Kuminga na mai-trade sa susunod na linggo. Totally maraming team ang gustong makuha siya pero dahil nga walang masyadong mataas na demand sa kanyang serbisyo, panigurado pong babaratin ng mga kupunan ang kanilang mga offer para sa Golden State Warriors para kay Kuminga. Kaya ating aabangan sa susunod na mga araw kung ano ang kakahinatnan nitong si Kuminga sa trade market. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang palagi na as always, thank you for watching.